Everyone, good morning. So, ang topic natin for today is patungkol po sa tinatawag na ano ang kahalagahan ng pagka-Diyos at pagkatao ni Kristo. So, hypostatic. Ano po ulit? Hypostatic union. Ang tawag po dito. So, ang verse natin for today is all about John 1:14. So, sabi dito sa John 1:14, basahin natin. Ayan. Sabi sa John 1:14, and the world became flesh and dwelt among us, and we have seen his glory as of the Son from the Father, full of grace and truth. So, ano yung hypostatic? Ang hypostatic, ang ibig sabihin po nito ay union. The hypostatic union is the mystery and majesty of Christ, being fully God and fully man in one person, without confusion, change, divisions, and separation. Jesus did not lose his divinity when he took on humanity, nor did he become less human because he was God. In one glorious person, the fullness of God and man dwell together. This union makes Jesus our perfect mediator, able to represent God us and God to us. He understands our weakness, yet has the power to save us. Ang ganda po ng verse natin for today, kasi this is the hypostatic union of our Jesus Christ. So, ang first teaching natin for today is God can save but cannot die. Yung Diyos natin na unawaan yung ating kalagayan bilang yung mga kahinaan, alam niyo yung suffering natin, siya yung nagkatawang tao, nagdusa siya. At pag nagdudusa tayo, naiintindihan niya tayo. So, anong kahalagahan ng hypostatic? So, God can save, but cannot die. Yung salvation natin kasi, kailangan meron tayong substitute na mamatay on our behalf. Ang problem, ang Diyos hindi kaya mamatay. Man can die, but cannot save. Yes, Jesus Christ is truly God and truly man, able both to die and save. That's why meron tayong kaligtasan, kasi si Jesus Christ, siya yung Diyos na kaya magligtas. And at the same time, siya yung Diyos na katawang tao na pwede mamatay doon sa krus. Now, sabi dito and kagaya nga ng sabi po dito sa verse natin, di ba? Si Jesus Christ, sabi nga ni Juan, nakita niya yung halatian ng Ama, ng puspos ng ligaya at katotohanan. So, number 1, teaching natin, Jesus Christ must die by becoming human. Again, si Jesus Christ, sabi nga sa Philippians na pinag-aaralan natin kahapon, siya ay Diyos who though in the form of God, with quality of God, siya ay Diyos. Yung Diyos hindi pwedeng mamatay. Kaya ang ating Panginoong Kristo, kailangan niya magkatawang tao, but emptied himself by taking a form of servant, being born in the likeness of man. Mas pinili niya maging tao at maging masunurin at mamatay dun sa cross. So dahil nagkatawang tao siya, pwede na siyang mamatay dun sa cross bilang substitute natin. Ang kaparusahan na tayo dapat tumanggap nailipat na sa Kanya at siya yung pinarusahan upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Hinako yun ni Kristo yung kaparusahan na para sa atin.
Point number 2, Jesus, the God-man. Dahil ang ating Panginoong Jesucristo ay tao, He reconciles God and human. So, isipin natin na doon sa cross of Calvario, inunod niya yung kamay niya para sa atin bilang Diyos Ama. Isipin mo nire-represent ng dalawang kamay niya na inunod na pinagkasundo ng Panginoong Jesucristo ang Diyos at ang tao sa pamamagitan niya na Diyos at tao. And sabi dito sa 2 Corinthians 5:18-19, reconciliation nakalagay dito. All this from God who reconciled us himself through Christ and gave us the ministry of reconciliation, that God reconciled the world himself, that counting people's sins against them, and He has committed to us the message of reconciliation. Lahat ng to mula sa Diyos at tayo'y pinagkaisa sa Kanyang sarili sa pamamagitan ni Kristo. At ibinigay niya yung misteryo ng pakikipagkasundo. So, sa makatuwid, si Kristo, pinagkasundo niya ang sanlibutan, ang Kanyang sarili. So, lahat ng mga kapatid, yung salahan natin, kay Kristo binura na. So, ibig sabihin, yung Panginoon natin, He is God-man, na-reconcile niya yung God and humans. Sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, nagkaroon ng reconciliation. At Jesus Christ, pag binasa natin napakaraming verses sa Bible, si Jesus Christ binigyan ng authority ng ating Diyos Ama na magkaroon ng authority sa lahat, both heaven and earth. Sabi nga sa Great Commission, Matthew 8:18-20, si Jesus Christ, parang pagtawas niya mag-resurrection, muli, all authority in heaven and on earth has been given to me, sabi ng Panginoon sa Kristo. So, lahat ng authority sa langit at lupa, ibinigay niya sa Kanya. And based on that authority, kumbaga, samsamin niyo, kunin niyo ang lahat ng bansa at turuan niyo sa kung ano pinag-uutos ko. He is the ruler of both heaven and earth. Now, paano natin apply sa buhay natin? Paano natin gagawin simple yung ating theology na applicable sa buhay natin? Number 1, trust that Jesus has suffered of all sufferings. Dahil ang ating Panginoon ay Diyos at tao, pwede natin siyang pagkatiwalaan na naiintindihan niya tayo. Makikita niya po, alam niya yung weakness natin. Alam niya yung pagdudusa natin. At alam ng Diyos yung kahinaan natin. So, kung naunawaan natin si Jesus Christ, nag-suffer, nagdusa at namatay sa krus ng Kalbaryo, hindi na tayo magre-reklamo pa. Ang sasabihin natin sa Diyos, Lord, bakit niyo ako hinahayaang magdusa? O bakit ko nararanasan itong mga ito? Na parang wala kayong pakialam sa akin. So, Jesus Christ know what we feel. Kasi in fact, mas mahirap pa yung pinagdaanan niya para iligtas tayo. So that wala tayong dapat reklama. As you mature in the faith, habang nagmamature ka, lumalago ka sa pananampalataya, makikita mo na, Lord, wala pala akong karapatan magreklamo sa mga pagdurusa ko, sa problema ko sa buhay. Kasi ikaw nga, Diyos na nagkatawang tao, hindi mo kailangan magdusa, pero nagdusa ka dahil sa pag-ibig mo sa akin. So bakit pa tayo magreklamo, diba? Habang lumalago tayo, mas nabawasan dapat yung pagrereklamo natin sa buhay. Mas nakikita natin yung sacrifice ng ating Panginoon at mas ma-inlove ka sa Kanya, na mas gugustuhin mong sumunod sa Kanya. And number 2, believe that Jesus can save you to the uttermost. Surrender all Jesus, the great King of both heaven and earth. Hope you learned something for sa verse natin today. Thank you everyone and God bless.